po ba ang bawat isa? Ang ating pong title ngayon ay Nakikita ng Diyos. Tapos na po, ay una po, alamin po muna natin ang pangunahing tauhan sa devotion po na ito. Si Hagar po. Si Hagar po ay nagmula sa lupain ng Egypto. Siya po ay isang alipin ni Sarah, na asawa po ni Abraham. Nagsimula po ang panibagong journey ni Hagar nung ang kanyang asawa ay hindi pa nagkaanak. Kaya po, ang ginawa ni Sarah ay pinasipingan niya ang kanyang asawa kay Hagar. Kaya po, nung mga panahon po na ito, si Hagar po ay nagdadalang tao na. Subalit, si Hagar po ay nakaranas ng pagmamalupit sa kanyang Panginoon na si Sarah. Pero po, kaya po, ang ginawa po ni Hagar po ay tumakas. Tumakas po siya papunta sa Egypto. Kaya po, siya po ay naglakbay sa wilderness. At hindi lamang po basta paglalakbay, kasi kung titingnan po natin yung mapa na nilakaran ni Hagar ay ito po, it's about 100 kilometers. Ibig sabihin po, 4 o 5 araw na paglalakad. At ang paglalakad po para sa isang babae na nagdadalang tao ay ang paglalakad po para sa isang buntis na babae na nagdadalang tao ay mayroon po 0% survival rate. Ibig sabihin po, there is no way he can survive. Siya po ay lumalakad patungo sa kanyang kamatayan. Pero, sinabi sa scripture, sinabi ng salita ng ating Panginoon sa verse 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Dito po, kinatag po ng ating Panginoon si Hagar. Ibig sabihin po, hindi pinabayaan ng Diyos si Hagar. Siya po ay nakaranas, siya po ay nakatanggap ng divine help mula sa ating Panginoon. Dito po, ipinakita sa ating ng Diyos that our God is able. Pinakita kay Hagar ang pagmamahal na mas malaki pa kaysa sa wilderness na dinaanan niya. Mas malaki pa sa obstacle na nasa harapan niya. Mas malaki pa sa problema na nasa harapan niya. Mas malaki ang pag-ibig ng ating Panginoon. At sinabi po sa verse 8, dito po, interesting itong verse na po ito kasi sinabi dito, Hagar, alipin Sarah, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Nakita niyo po ba yung interesting sa verse po na ito? Kasi po, ang sinabi po dito, Hagar, alipin Sarah, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Nakita niyo po ba? Interesting sa verse po na ito. Kasi ang sinabi po dito, Hagar, alipin Sarah, saan ka nanggaling at saan ka pupunta. Nakita niyo po? Ano po, yung unang sinabi ng anghel nung isang beses po sila nag-meet. Tanong naman. Hagar, alipin ni Sarah. Ibig sabihin po pala, nakita ng Diyos ang lahat ng pinagdaanan ni Hagar. Nakita pala ng Diyos yung obstacle na nasa harapan niya. Nakita pala ng Diyos yung paghihirap na dinanas niya. Nakita pala ng Diyos yung problema na nasa harapan niya. At ito po, hindi lamang po ito kasi po, pinakita po dito sa ating pong verse that our God is omnipresent. Ibig sabihin po, nakikita ka ng Diyos, Jesus is everywhere. At sinabi po sa verse 8, sa verse 9 po wala, sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Sabi ng anghel, magbalik ka at magpasakop sa kanya. Kaya po pala siya tinanong dito sa verse 8, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Kasi pababalikin siya kung saan siya nanggaling. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit ang ating Diyos
Gusto siyang pabalikin kung saan siya nakaranas ng paghihirap. Bakit ang aking Diyos gusto siyang pabalikin doon sa lugar na nakaranas siya ng pagmamalupit, ng paghihirap? Bakit siya gusto pabalikin ng ating Panginoon? Kasi po, pinamagatan ko to upang lakaran ang pangako ng Diyos. Upang lakaran ang pangako ng Diyos. Ito po ang mga bagay na ipinangako kay Hagar. Mga anak mo ay aking pararaminin at sa karamihay ikay ang ilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang, Ismael ang sa kanyang iyo'y ipangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karamihan. Pero ang anak mo ay mabuhay na katulad ng isang asong gubat. Kalalabanin niya ang lahat at ang lahat ay laban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay laban sa kanya. Ito po ang mga pangako na ipinangako sa kanya ng ating Panginoon. Dito po, ipinakita ng ating Panginoon na siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kasi po, ang lahat ng nakasulat dyan ay nangyari. And guess what? Ang ating Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. At hindi lamang po iyan, kasi po, inilibig po sa atin ng Panginoon na hindi lamang siya nakakakita. Gusto niyo po bang makita na hindi lamang po ang ating Panginoon ay nakakakita, siya rin po ay nakakarinig. Kasi po, ang pangalan na ibinigay sa kanya na Ismael ay may kahulugan. Ito po ay may kahulugan. At ang kahulugan po nito ay the meaning of Ismael in Hebrew, Ishmael, na ang ibig sabihin, God will hears. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon ay hindi lamang nakakakita, kundi nakakarinig. At dahil po dito, nais ko po nadagdagan ang ating title ngayon ng nakakakita at naririnig ng Diyos. Ang mga pinagdaanan po ni Hagar po, ang lahat ng nangyari po sa kanyang buhay ay proseso po ito sa paglakad sa pangako ng ating Panginoon. Kasi po, hindi po kasi madali ang maglakad sa pangako ng Diyos. Kasi po, there is obstacle. Meron pong trials, merong problem, at meron pong tayong kakaharapin na katulad ang hinarap niya ng wilderness. Kasi po, tayo ay naglalakad sa pangako ng Diyos. At nais niyo po ba na malaman ang pangako ng Diyos? Sige po. Ang sabi po ang pangako ng Diyos, ang sabi po sa verse, let's go deeper po. Sinabi sa 13, tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya. Dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Ay iyon ang bukal na naroroon sa gitna ng Kadesh at Bere na tinawag na Ber-lahai-roi. Na ang ibig sabihin, balon ng Diyos na nagbuhay at nakakakita sa akin. Kasi po, may isa rin pong babae na kitinag po ng ating Panginoon sa isang baluntin. Meron po yun. Kinatagpo ng ating Panginoon ang isang babae sa isang baluntin. At ito po ang kanyang mga sinabi. At kung sino po ang makakahula ng may prize po. At ito po ang kanyang mga sinabi. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wala akong asawa, sagot ng babae. Tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Sino po ba ang nakakaalam kung sino ang nagsabi ng bagay na ito? Si Jesus. Ayaw nga pala. Tama. Si Jesus po. Si Jesus.
Yes po. Hindi po ito yung actual na picture ni Jesus, pero po, para po, ma-imagine natin na siya ay nakaupo sa isang balon. At nagkaroon ay sila dito ng isang babae sa Maritano ng short conversation. At yung nakaupo sa balon na ito, alam na alam niya ang lahat ng tungkol sa babae na ito. Pero this time po, kung dati anghel ang nagpakita, ngayon, Diyos na mismo na nakakakita ang nagpakita. Pero this time po, hindi na po sa balon ni Ismael. Hindi na po sa balon ni Ismael. Nagpakita po siya sa balon ni Jacob. Jacob as Israel. And Jacob, the son of Isaac. Isaac, the son, the promised son. Kasi po, ang ating Panginoon ay nangako na ililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya po, may isinilang na nagngangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. That's why na naririnig ka at nakikita ka ng Diyos kasi kasama mo ang Diyos. Jesus is God's promised Son who take the sin of the world. Ayun po, si Jesus ang pangako na nilalakaran ng bawat isa. Jesus is the way. All glory to God. Question po kay Kuya J. Box. Tanong daw.